Pasok na sa finals ang San Miguel Beer pagkatapos nilang walisin ang Barangay Ginebra kagabi. Nanguna dyan si Benny Boatwright at yung magandang scoring na pinrovide ni Jericho Cruz pati na ni Marcio Lassiter. At syempre yung presence ni Junmar Fajardo, CJ Perez at yung iba pa nilang mga players. Nakita natin dito na lumabas talaga yung lalim ng bench ng San Miguel Beer dahil bawat game ay iba't ibang player yung nagko-contribute. Nung game 1 si CJ Perez, nung game 2 nakita natin si Jeron Teng, ngayon naman game 3 si Jericho Cruz at si Marcio Lassiter. At palaging nandyan of course yung shooting ni Boatwright. Hindi nakatulong sa Ginebra yung poor performance ni Maverick Anmisi na naka 2 points lamang. At of course na-injure pa si Jamie Malonzo. Nakita natin na iba't ibang lineup ang ginamit ni Coach Tim Cone. Sinubukan niya yung sunod-sunod ng mga big men sama-sama, si Aguilar, si Stan Hardinger, si Malonzo at si Bishop. Pagkatapos sinundo naman niya mga tatlong guards, Tenorio, Anmisi, Thompson, pero wala siya talagang nagawa dahil lumakas talaga at lumabas yung lakas ng San Miguel Beer dahil sa pagkontra nila at sa adjustment. Maganda rin para kay George Gallen, gumamit siya ng lineup ng walang point guard, so nagkaroon ng mismatch. Nakita natin kapag pinasok si L.A. Tenorio, pinopostihan kaagad ito ni Jericho Cruz. Kaya nakita natin credit kay George Garnett, maganda yung ginawa niyang adjustment. Sa ngayon, itong San Miguel Beer, masasabi natin na iintayin na lamang nila kung sino yung makakalaban sa finals dahil buhay pa itong Phoenix Fuel Masters. Ngayon, merong injury issue itong San Miguel Beer. Of course, nakabalik na si Rodney Brondial, pero natamaan daw sa ilong itong si Motau Tua at hindi pa sigurado kung ano mangyayari dito kung kailan siya magiging ready. Hindi pa rin natin alam kung si Terence Romeo at si Vic Manuel ay po pwede nang maglaro dito sa finals kontra dito sa Magnolia o di kaya Phoenix. Kaya sa ngayon na San Miguel Beer muna ay magpapahinga at hihintayin yung mga nanalo sa Magnolia Phoenix. Asahan na natin ngayon nagagawa ng mga trades itong Barangay Ginebra. Dahil kitang-kita dito sa Game 3 ang dami nilang pagkukulang sa players. Unang-una nung itong si Jamie Malonzo na injure, wala nang ibang outside shooter ang Barangay Ginebra. Nakita natin yun dun, wala nang nakatira. Itong si Maverick Anmisi, 2 points lang ang na-score. Si Pringle hindi rin factor doon sa laro. Si Nards Pinto hindi rin masyadong nagamit. Si Pesumal, bangko. Ibig sabihin, ang daming players. Kung titignan ninyo itong lineup ng Barangay Ginebra, sa totoo lang, lahat dyan pwedeng i-trade maliban lamang dito kay Christian Stan Hardinger, Jamie Malonzo at kay Scottie Thompson. Siguro si Japet Aguilar hindi rin nila ite-trade yan pero depende kung sinong kapalit dahil si Japet hindi na rin consistent ang laro. Itong si Ahan Misi minsan maganda minsan hindi. Si Pringle, si Tenorio nakita natin hindi na masyadong nagagamit ng mabuti dahil nagkakaroon ng mismatch. Yung ibang players ng Ginebra hindi na rin nagagamit at ang tanong nga ngayon ano pa ang gagawin ni Coach Tim Cone? Unang-una kailangan nila ng iba pang scorer. Tutulong dito kay Malonzo doon sa wings. Ang problema si Jeremiah Gray injured. Pangalawa, kailangan pa nila ng isang big man. Dahil ito si Japet at si Christian Stan Hardinger parang hindi nila kaya na sila lang. At doon sa shooting guard, malaki rin problema nakita natin dito. Mas maganda ang performance ng mga guards ng San Miguel Beer. Actually, kung titignan natin, mas maganda pa nilaro ni Jeron Teng, the bench player ng San Miguel Beer kontra dito kay Ahan Misi dito sa Game 3. So, ibig sabihin, napakaraming kinakailangan ng Ginebra sa forward, sa guard, dito sa center. Kaya marami tayong maasahan na trades dito sa Gene Kings. Plus, hindi pa rin natin alam kung ano mangyayari dito kay Jamie Malonzo dahil nga na-injure. Kaya, itong off-season na to, bago mag-Philippine Cup, marami tayong maasahan na pagbabagong mangyayari dito sa Barangay Ginebra. Ayon dito sa artikulo na lumabas sa Spin PH, itong si Tim Cone na ang magiging full-time coach ng Gilas Pilipinas at si Richard Del Rosario ang magiging team manager nito. Ang tanong ngayon ng karamihan, ano ibig nitong sabihin? Bilang full-time coach ng Gilas, iiwan na ba ni Coach Tim Cone ang Barangay Ginebra? Alam natin na si Chot Reyes nung hinawakan itong national team, napilitan siyang iwanan itong ating TNT Tropang Giga, yung kanyang koponan. Dahil nga, mahirap i-manage yung dalawa yan. Siyempre, ang TNT kinakailangan ng full-time coach pati na ang Gilas. Samantala, Barangay Ginebra ganun din. Talo niya kailangan ngayon ng Ginebra ng full-time coach dahil nakita nga natin yung naging sitwasyon dito na na-sweep sila nitong San Miguel Beer. At mukhang meron pa kailangan na player movement sa Ginebra dahil kitang-kita dito sa serie yung kakulangan nila
ng outside shooter. Nung nawala si Malonzo, wala sa kanilang naka 3 points. Hirap na hirap. Kulang din sila ng big man. Dalawa inaasahan. Si Stan Hardinger at si Aguilar. Kaya sa ngayon, itong Barangay Ginebra, dahil full-time Gilas coach na si Tim Cone, ang tanong, ano ang mangyayari sa kanila? Marami ngayong question sa future ng Ginebra. Kaya tignan natin kung ano magiging desisyon ng management. Gusto ko lang linawin, wala pang opisyal na pahayag ang Gilas. Pero mukhang sigurado ng Spin PH dito sa balita nila na itong si Tim Cone nga ang ginawa ng full-time coach. At of course, meron na rin mga players na kasama doon sa Gilas pool. Tandaan natin ang pinaghahandaan dito ay yung Olympic qualifying. Kaya sa ngayon, ang tingin natin to si Coach Tim Cone, kahit pa siguro sabihin ng iba na dapat siyang bumitaw sa Ginebra, sa tingin ko, hahawakan pa rin niya yan pareho. Dahil kung inyong matatandaan, nag-issue ng statement si Coach Tim at sinabi, ang Gilas daw ay hindi naman kinakailangan ng full-time coach dahil iilang games lang naman ang nilalaro nito sa isang taon. So abangan natin kung ano magiging desisyon ng Gilas at ni Tim Cone. Buhay pa itong Phoenix Fuel Masters. Pagkatapos matambakan ng 21 points nitong Game 3, nakahabol sila sa pangungunan nitong import na si Jonathan Williams at si RJ Hasul na nag-click yung scoring. Nakakuha rin sila ng magandang mga opensa mula dito kay Ken Taffin, kay Sean Manganti at Jason Perkins. At sinabi ni Coach Jamaic Jarin na iyan daw ang kinakailangan ng Phoenix na huwag na silang masyadong ma-pressure dahil ngayon, tandaan natin, 2-0 ang lamang ng Magnolia bago nagsimula yung Game 3. Pero na-cut down na yan ng Phoenix ng 2-1. So nakafocus sila ngayon dito sa Game 4. Para kung sakasakali at maitablan nila yan, yung pressure lilipat naman dito sa Magnolia. Dahil tandaan natin, Magnolia, iyan ang number 1 seed. Samantala itong Magnolia naman, maganda nilaro nila nung first half actually. Kaya lang nung nahabol sila, medyo uncharacteristic yan sa Magnolia yung nahahabol. Nabanggit natin doon sa mga nakaraang video na itong Magnolia, magaling mag-alaga ng mga kalamangan. Pero iba yung tinatawag na sense of urgency nitong Phoenix Fuel Masters at yan ang dahilan kung bakit sila ay nakahabol at nanalo. Kaya ngayon, titignan natin kung anong mangyayari dito sa Game 4. Ang importante dito kung ikaw yung Phoenix, huwag ka nang magpatambak. Dahil sigurado ako kapag nakalamang ulit ang Magnolia ng ganyang kalaki ng 20, hindi na yan papayag na mahabol ng Phoenix. Kung ikaw ang Phoenix, ang dapat mong gawin umpisa pa lamang ay i-match mo yung intensity ng Magnolia dahil mahirap kapag nalamangan ka sa Game 4 ng Magnolia. Kung ikaw naman yung hot shots, kailangan siguraduhin mo na wala ng collapse na mangyayari. Dahil kapag nagkaroon ka ng collapse at nanalo ulit itong Phoenix, syempre, makakaramdam na ng pressure itong Magnolia dahil alam na lahat sila ang number 1 dito, actually buong conference. So kinakailangan talaga na nilang tapusin ito sa Game 4. Kaya magiging maganda ang laban nitong Phoenix Fuel Masters at ng Magnolia. Shout out kay Ronald Berbosidad, Katsakino Dukusin, Jonel Alagon at Celino Valles family, kay JJ Siboom, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Donel Santiago, Dexter Tomer. Pinabati din natin si Ireneo Salangsang, Edwin Carmona Jr., si Junicio Mercado, Rico Olarte, si Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, Junjun, Angie, Patpat at P-Boy Matas, Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira, Jonah Villarosa, si OG, Len, Gio, at Gia Santillana at Tagle family, si Michael D., si Romeo Conchada at ang iba pa nating mga taga-subaybay katulad ni Katsakino Dukusin.